ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Possible. Dragon to activate our wealth lock. Ito siya. Ngayong gabi sa Giorno. Higit kumulang 2 dosenang drum na materyales sa panggawa ng iligal na droga ang nakumpiska sa Acacia Avenue sa Ayala, Alabang. Mga sindikato ng droga nagpupugad sa mismong exclusive villages. Paanong napasok ng mga sindikato ang mahigpit na seguridad ng Ayala, Alabang? Investment at pyramid scams hanggang ngayon na memerwisyo sa publiko. Sa dami ng mga napapabalitang nabibiktima nito, di pa rin ba tayo natututo? Nagsisimbol siya ng tinatawag natin expansion. Kung Hei Fat Choi, ngayong Chinese New Year, ating busisiin ang sikreto ng Feng Shui. May basehan ba talaga ang sinasabing swerteng dala ng paniniwalang ito? Magandang gabi, ako po si Lucy Cruz Valdez at inyong pinapanood ang Giorno. Cave in here in Duwag in Florida. We have all these stories, soft reclining chairs. Nabalot ng pangamba ang mga residente ng Ayala, Alabang Village matapos madiskubre ang isang shabu factory sa kanilang mismong eksklusibong komunidad. Ano ang kwento sa likod ng shabu factory sa Ayala, Alabang? Higit kumulang 2 dosenang drum na materyales sa panggawa ng iligal na I will droga. repeat, our primary concern is security. Kahit sa panaginip, hindi makapaniwala ang mga taga-Ayala, Alabang Village na mapapasok ng sindikato ang kanilang pinakaiingatang komunidad. May 20 taon nang nakatira sa Ayala, Alabang Village si Jolly Padilla Chandumal. Nagulat at natakot siya nang mabalitaan ang tungkol sa shabu factory sa loob mismo ng village. We are all very, very much concerned, especially we are all family. I mean, we have children and our children are having children. We are really, really very concerned. Higit kumulang 2 dosenang drum na materyales sa panggawa ng iligal na droga. Madaling araw ng January 6, ni-raid ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang isang bahay sa Ayala, Alabang Village na pinagsususpetsahang shabu factory. 5 Hong Kong nationals ang nahuli kasama ang mga gamit sa paggawa ng shabu. Makaraan ang 1 linggo, 2 bahay pa sa eksklusibong village rin ang nadiskubre na ginagamit ng grupo. Bukod ito sa isa pang bahay sa Ayala, Alabang din na inuupahan ng grupo bilang kanilang pahingahan. Ito ay mga workers lang, chemists sa laboratory. It's a bigger organization or syndicate definitely. They are Chinese nationals and all of them came from Hong Kong. Yung isa rito, dati nang nagkaroon ng drug case in the US. Na bilanggo na yan doon, nakalabas, dito naman siya. Bayad ng tig-1 taon na upa ang 4 na bahay na inukupa ng sindikato. Nakalulula ang buwan ng renta. 260,000 para sa 504 Acacia Road, 200,000 para sa Batangas North, 140,000 para sa 536 Country Club Drive at 110,000 sa 119 Canlaon. Bukod sa malalim na bulsa, halatang mahaba rin daw ang galamay ng sindikatong namugad sa Ayala, Alabang. 3 lang may passport. But then even then, yung isang tao ay 3 ang passport eh. Yung 2, walang passport, walang file sa immigration na pumasok sa atin. See? So again, lalo kung pagdududahan yung pangalan na ibibigay niya. Base sa mga nakuhang gamit sa raid, kayang-kaya raw ng grupong gumawa ng 10 kilong shabu kada araw. Sabi ni PIDEA Director General Jose Gutierrez, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 50 milyong piso. Paniwala ng PIDEA Chief, ang ipinagmamalaking mahigpit na seguridad ng Ayala, Alabang ang sinamantala ng sindikato. Ang drug syndicates kasi,
would always look dun sa kahinaan and then exploit nila to their own advantage. When they entered ang Ayala Alabang, that was about middle of last year, nakita nilang hindi basta-basta makapasok, di ba? And when you rent a place, ibig sabihin you have the same privileges, yung sticker mo, yung mga passes, so they're free. Whereas kami, naka-checkmate kami dyan sa ganyan. And then, yung issue ng privacy, alam nila yun Madali raw na ipasok ang mga gamit sa Shabu Factory at hindi ininspeksyon ng mga sikyo ang mga sasakyang nagpasok nito dahil may sariling stickers ang mga nahuling Hong Kong nationals. The equipment they had were very small. The biggest was the size of a regular washing machine. And you can put it in an SUV. Gulat na gulat si De Leon sa mga pangyayari. 2 beses isang araw daw siya kung dumaan sa ginawang Shabu Laboratory sa Acacia Road pero wala siyang napansin. Sa laki ng mga inupahang bahay, mahirap daw matiktikan kahit na mga kapitbahay na isang Shabu Factory na pala ang bahay sa 504 Acacia. Trolling, it's far from the neighbors. And the two adjacent neighbors are also, it's a 1 hectare property also. So they're really far from each other. Big people, you see, but most of the time, of course, they're not home. So maybe they're thinking these people will not notice us. And maybe if they're home, their houses are closed because they're all aircon. They're all centralized air conditioning. You know, so hindi talaga sila mahahalata. Pinayuhan ng US Drug Enforcement Agency ang PIDEA na alisan ang kasangkapan at kalasin ng 3 bahay para ma-decontaminate. Kailangan daw tanggalin ang mga kumapit na kemikal sa bahay. Wala tayong service provider for decontamination. That is their suggestion and of course, depende rin yan sa may-ari. Well, mas magaling sunugin nila. Halimbawa, you remove the ceilings, you remove the wallings, sunugin na lang. Kasi nandyan yung chemicals. Halos 1 taon daw minanmana ng PIDEA ang grupo bago na isagawa ang raid, sabi ni PIDEA Director General Jose Gutierrez. Palipat-lipat daw ang grupo kaya't mahirap sundan. Tumibay ang hinala ng PIDEA nang mapag-alaman itong tumaas ng husto ang konsumo ng tubig at kuryente ng 504 Acacia. Biglang lalakas ang gamit ng tubig. So that is why siguro kailangan nila swimming pool, just to explain na baka lagi pinapalitan. Yung mga makina nila, matakaw ng gamit ng kuryente noon. So it is as if from dating 5,000 ka, magka-hike ka ng 25 to 30. I think something should be done about it. Sa forum na ipinatawag ng Ayala Alabang Village Association, tinanong si General Magsino ng isang residente kung masasabi nitong drug-free na ngayon ang kanilang komunidad. Tumangging magbigay ng garantiya ang general. This time we are not yet sure. But yes, we could make this place a real, honest-to-goodness and drug-free village. This we hasn't prayed. Naiintindihan ni De Leon ang pasubali ni Magsino. May humigit kumulang 4,300 bahay sa Ayala Alabang Village at halos 500 dito pinauupahan. Sabi ni De Leon, imposibleng inspeksyonin ang lahat ng bahay dito. Seldom have I heard anybody say, "Oh, do you think we have security problems about Ang hiling ng mga residente ay lalong maghigpit ang asosasyon sa mga pinauupahang bahay dahil ito raw ang ugat ng problema. I hope the homeowners who have their homes rented, they should be really very careful next time they get tenants. So, hindi lang yung pera, you know, it's for the security of everyone. Sabi ni De Leon, mabuti na rin ang nangyari. We have to be more, more vigilant and more aware of these things. And then this is also good for us in a way, so we can review our, policies. Sa parte
pareto naman ng PIDEA, ang matagumpay na raid sa Ayala, Alabang ay indikasyon lang na maaaring may mga shabu factory din sa iba pang eksklusibong komunidad. Definitely, there is a possibility that in some other villages of this kind. Kaya sabi ko, through cooperation, kayo talaga ang magdedetermine to make your community a drug-free one. Hindi pa tapos ang investigasyon sa Ayala, Alabang raid. Marami pang katanungan ang inihahanap ng sagot ng PIDEA. Mula sa kung paanong nakapasok ang mga nahuling miyembro ng sindikato hanggang sa paanong nakalusot ang mga kemikal na gamit sa paggawa ng shabu. At higit sa lahat, sino ang protektor ng mapangahas na sindikato sa Ayala, Alabang? O yung savings naman is so hard to come by. Don't go away, magbabalik ang Journal dito sa TV5. Dito sa TV5. Sa bagal ng paglago ng ekonomiya ng ating bansa, marami sa ating mga kababayan ang tumataya sa pangakong mabilis at malaking interes ng sangkatutak na umano'y mga business investment. Pero mag-ingat, baka mawalang parang bula ang inyong pera sa mga naglipa ng investment at pyramiding scam sa ating bansa. Wala sa isip ng 51 years old na si Dr. Doreen Ambrosio ang mag-invest. Pero hindi raw niya mahindian ang isang malapit na kaibigan. Doktora, baka gusto mo mag-invest kahit konti lang para after a month, meron na agad interest yun. So let's say mag-invest ka ng 10,000. After a month, makakakuha ka siguro ng 3,000 to 4,000. Yun yung interest. Hindi mo makukuha sa kahit saang investment scheme or kahit saang bangko. So, ako, hindi naman ako talaga interesado. Dahil nga lang, kaibigan ko, oh sige, sabi kong gano'n. Para makakuha ka ng kliyente, mag-invest ako. Nag-invest ako ng 50. Isang Flordesita sakbibit daw ang utak ng negosyong pinasok ni Dr. Ambrosio. Ang pag-wholesale ng call cards ang pinagkakakitaan ng investment scheme. Malinaw raw ang usapan. Kalkulado hanggang sa huling sentimo ang kikitain ng mga investors kung ipaliwanag ni Sakbibit. Napakalinis talaga ng scheme. Sasabihin sa'yo, ganito, kikita ka ng ganito. Kung 60% ng ganito, kabisado pa yung figures. Dahil kumbinsidong tunay ang negosyo, kahit si Doktora ay nanghikayat pa ng iba. 700,000 sa 1.6 million pesos na total investment ni Dr. Ambrosio ang nanggaling mismo sa kanyang bulsa. Sa kontrata ng kanilang investment scheme, 3 buwang nakatali ang pera niya sa negosyo. Apprehended. Pero nang matapos ang 3 buwan, Nothing, wala talaga. From the first month, hindi na talaga bumalik. Hindi na siya nakipagkita, hindi na siya nakipag-usap. Huli na raw ang lahat ng mapagtanto niyang naitakbo na ni Sakbibit ang perang kanyang pinaghirapan. Naiyak talaga. Kasi yung savings naman is so hard to come by. And I could not tell my parents, could not tell my family. Nobody knew about this. Kaya nung na-interview ako, even my mom was shocked. Parang pinagsakluban din ng langit at lupa ang inhinyerong si Melchor Marinda nang bumagsak ang negosyong pinasukan niya. Malaking parte ng nakuha niya sa 21 taong pagtatrabaho sa Meralco ang pinang-invest niya noon. Mateo Management Group of Companies o MMG, isa umanong investment firm ang pinagkatiwalaan niya ng 900,000 sa 1.5 million pesos na retirement pay. Tulad ni Dr. Ambrosio, hindi naisip ni Engineer Marinda na i-invest ang pera kahit sa bangko. Negosyo ang unang puntirya ni Engineer Marinda, pero nahikayat din siya ng isang kaibigan na mag-invest.
Dahil nakakarinig na ng iba't ibang investment scam si Engineer Marinda, pinag-aralan niyang mabuti ang MMG. Nag-background check-up. Kinuha namin yung registration sa SEC. Meron talagang pagiging legal. Meron silang mga businesses. Meron silang mga documents SEC registration. Sa sistema ng pang-eengganyo ng MMG na mag-invest, pakiramdam mo raw ay VIP ka. Hulog na hulog ang loob ni Engineer Marinda sa MMG. Gaya ng ginawa ni Dr. Ambrosio, kinumbinsi ng inhinyero na mag-invest din ang kanyang mga kamag-anak. Nang pumutok ang balita tungkol sa iba't ibang pyramiding scam, dito na nagsimulang mag-alangan si Engineer Marinda. Pero nagtalbugan na raw ang mga post-dated checks na hawak ng mga investor ng MMG. Close account na. Kaya doon namin na-realize na talagang tumalman na yung kumpanya. Naglaho na. Sa aming grupo lang, yung Mateo Management Group Investor Association, 1,000 members, 500 million. More or less, 500 million. Nagtago na raw ang mga opisyal ng MMG, tangay ang perang halos buong buhay pinaghirapan ng kanilang mga investor. Pero di lang daw pera ang nawala kina Engineer Marinda. Nung mangyari yung pag-collapse, kagalit-galit kami. Sisiya kami. Kami nga nung isip ko, muntik na maghiwalay . Ang nangyari, para ka nalang pinatay dahil wala ka ng wala ka ng kabuhayan . Hanggang sa mabenta namin yung mga lupa namin, yung sasakyan ko, naibenta ko. Tapos yung pag-aaral ng dalawa kong anak, natigil. Na halos wala na kaming kahit na yung pagkain, pinoproblema na namin. Bilang isang wealth coach, alam ni Chinky Tan na nagkalat ang mga peking negosyo at investment scam sa bansa. Kasi maraming taong nais na kumita na mas malaki sa kanilang kinikita o dahil sa kakulangan ng pera. So maraming naiengganyon sa malaking interest. Yung mga scammers na yan, they feed on the desperation. Kung desperado na talaga isang tao, talagang, ito na yung pagkakataon ko para yumaon. Ito na yung pagkakataon para umahon ako sa kahirapan. Marami na raw siyang kliyenteng napayuhan bago at pagkatapos sumali sa mga ganitong klaseng investment scheme. Pag bago mabiktima, kahit sabihin mo sa kanila, hindi sila maniniwala. Basta pumapasok ang pera at kumikita sila, hindi ka paniniwalaan. At sasabihin pa sa'yo, inggit ka at sinisiraan mo yung pinagkakitaan namin. Sinisiraan mo itong negosyo namin. Yung pa sabihin. Pero oras na ng biktima na, tatahimik sila. Bakit? Kasi mali na Lumabas na yung katotohanan at nahihiya. Ito, sabihin ko sa inyo, ang mga taong na biktima ayaw lumabas at lumantad. Bakit? Ayaw nilang paalam sa tao na una, naloko sila at pangalawa, naging tanga sila at nagpaloko sila. Pero sa dinami-dami man ng scam na nagsusulputan ngayon, kung susuriin, iisa lang daw ang ginagamit nilang modus. O bibigyan ka namin ng post-dated check. Yan. Siyempre, may assurance ka na. Tapos dadaling ka nga sa mga lugar na pwede mong pag-investan. Talagang kapani-paniwala. Diba? So, hindi lang yun. Ang gagawin nila, gagamit sila ng mga testimonya. So, gagamit sila talaga ng marami talagang mga gimmicks para makonvince ka. Padadamahin ka muna. 1 million na binigay mo sa akin, bibigyan kita 50,000 naman. So, kumita ka ng 600,000 a year. Tama? So, sabi ko, ang ganda yan. So, next year, ano gagawin mo? Ipo-pull out mo o iro-roll mo? Chances are, iro-roll mo. Pag-roll mo, ito pa gagawin mo. Magdadagdag ka pa. Pag-dagdag mo, sabay roll, alam mangyayari, bigla sila mawawala. So, hindi mo na nakuha ang puhunan mo, nagdagdag ka pa, doble ang lugi mo. Yan ang parang pyramid scam. That's how it works. Ang bagay pala ng nakaraan ay napakalaki pala ng impact. Sa bata? Ang bili ni Chinky, may mga dapat daw tandaan para hindi mahulog sa patibong ng mga scammer. Number 1, kung hindi mo naunawaan, huwag kang papasok sa isang investment scheme na hindi mo naunawaan kung saan pupunta ang pera mo. Kung paano gagamitin yung pera mo. Pangalawa, napakataas ang interest. Number 3, it's too good to be true. Tumakbo na kayo. Kahit gaano kaganda, kahit kakilala nyo, hawakan yung pera nyo.
Nalulungkot si Chinky na wala raw tamang batas na magpaprotekta sa ating mga Pilipino laban sa ganitong klase ng mga krimen. Yung anti-pyramiding law, ang mga ginagawa lang ng mga iba, nagpepiansa lang tapos makakaalis na. Kaya kailangan talaga ang batas natin ay dapat ayusin. Para talaga, bago pa mangyari, kailangan mahabol. Meron tayong kasabihan, prevention is better than cure. Pero ang batas po natin ay pabaliktad. Ang batas po natin, mas pinoprotektahan pa yung nambibiktima kaysa yung biktima. Kaya naman madalas, sa karanasan ni Chinky, hindi na raw lang naghahabol ang mga nabibiktima. Ito ang nangyari kay Doktora Ambrosio. Hindi na siya nagsampa ng kaso laban sa nanloko sa kanya. Pero di rin daw niya tinakbuhan ang mga taong hinikayat niyang sumali sa scam ni Flordesita Sakbibit. 2 taong pinagdusahan ni Dr. Ambrosio ang kanyang pagkakamali. Binayaran ko lahat nung nag-invest sa akin. Sinabi ko, I will give it back. I promise you. I will not stop until I give it all back. Kaya there was a point in time na like, zero talaga lahat ng bangko. Every time I go to work, sabi ko sana magkaroon ako ng pasyente. Just for this day. Tanggap na ng doktora na di na raw maibabalik pa ang halagang nawala sa kanya. Habang si Engineer Marinda naman, umaasa pa ring mabawi ang na-invest na pera. May mga ari-arian at saka pera na furnish ng government, frozen. Sabi nun, yun daw ang parang magiging pondo para maibalik sa investors yung ano. Hanggang sa ngayon, wala na. At saka wala nang communication, di na sila sumusulat sa amin, nag-i-inform sa amin. Kasi napakahirap sundan yung kaso niya dahil magastos din. Para sa mga taong nabiktima, payo ni Chinky, huwag daw mawalan ng pag-asa. Let's use this as a stepping stone to what we want to reach in life. Pwede kayong magnegosyo, magsimula ka at lalaga ulit sa maliit, di ba? Mag-umpisa ka sa maliit, pero always think big. Ito ang pinagsisikapan ni Engineer Marinda ngayon. Sa ngayon, na-realize ko na life must go on. Hindi pwedeng mag-move na lang doon, yun na lang ang tutukan. Kaya sa tulong ng Panginoon, nagano ako ng company ko rin, yung contracting, electrical contracting. Tinuloy ko yung business ko. Wala namang kailangan pera dahil yung service Pag nakakuha ka ng customer, sila naman ang magpipinance babayaran lang sa'yo yung mo. Labor. At saka yung professional fee. At saka yung mga anak ko, ayaw ko rin bawalan sila ng pag-asa. Hindi mo makukuha tong lahat na to kung bibili ka lang ng isang bagay at ilalagay mo dyan sa lugar na yan. Don't go away, magbabalik ang Journal dito sa TV5. Back to Journal dito sa TV5. Usong-uso na naman ang pagpo-feng shui ngayong Chinese New Year. Pero praktikal nga ba ang sumunod sa mga paniniwalang magdadala raw ng swerte sa pagpasok ng Year of the Dragon? Sa pagdiriwang ng Chinese New Year, di magkandaugaga ang lahat, Chino man o Pinoy, sa mga magdadala raw ng pampaswerte sa pagpasok ng Year of the Dragon. At syempre, marami ang nakatutok sa Feng Shui. Sampung taon ng interior designer at labas-masok sa mga bahay na na-feng shui si Grace Moslares. Nakita niyang naging epektibo naman daw ang paniniwala sa ilang bahay na napasok niya. Magastos daw ang pagpapa-feng shui, pero ayon kay Grace, kung may tamang diskarte,
Kayang-kaya raw pagsabayin ang pagiging praktikal at ang pagpapa-feng shui. May mga pagkakataon na kung ano ang praktikal para sa disenyo ng isang bagay, sumusuwak sa disenyo ng feng shui. For example, if gusto mo ng wood element doon, normally ang magandang mga wood, these are solid wood. Yun, yung mga lara, acacia, mas expensive siya. Pero kasi marami na rin na like with mahogany, tangile, na minsan nga mas mahal pa yung plastic na to kesa dun dito sa kahoy na to. With water naman, ang nagsispecify sa kanya are mirrors. The mirror also expand the home, especially on condominiums. Mas nakapapalaki niya yung isang lugar. Kung nakatayo na raw ang bahay, huwag raw magpadalos-dalos para lang sumunod sa sinasabi ng feng shui. Kailangan mo siyang bakbakin, it is very impractical. Instead of bakbakin namin mas malaking trabaho, probably you can add on a nice partition para ma-block yung area na yon, or you can add on a nice divider, a capiz divider or a beautiful divider. You can divide it with curtains. There are so many possible things if ever na you would need na harangan yung area na yun. Para kay Grace, hindi rin daw maganda na bumili ng kung ano-anong lucky charms para lang makasunod sa sinasabi ng feng shui. Kung cluttered na siya at hindi ka na makagalaw, I think it is about time that you declutter your home. Kasi mahirap naman na nandun na nga lahat ng elemento, but you don't practice peace and abundance inside your home. Yung kumbaga, dapat hindi ka makalat. Kung maniniwala rin lang sa feng shui, mas praktikal din daw na sumangguni na lang sa mga taong bihasa rito bago ayusin ang bahay para makatipid. If you have a friend that is that knows feng shui, then ask around. If you have a friend that is an interior designer who is a believer, or an interior designer lang, kumbaga it would bring the cost down. Sa chart nila. Mahigit 2 dekada ng feng shui consultant si Paloma. Ang mismong bahay raw niya, isinunod daw niya sa feng shui. I don't want naman that from the main door, dire-diretso yung energy. But at the same time, to do that, to stop the energy from going straight, I had to create some kind of a block, okay? So that it disperses. Taon-taon daw kung mag-ayos ng bahay si Paloma. Pero may paalala siya, kung ano man daw ang ayos ng bahay niya, di raw basta-basta dapat gayahin o kopyahin ito. Sa bokabularyo ni Paloma, wala raw generic na pampaswerte pagdating sa feng shui. Iba-iba raw ang akmang feng shui sa bawat tao. Paano ka magbibigay ng prescription kung anong gagawin sa bahay nang hindi mo nakikita yung bahay nitong mga taon to? At hindi mo kilala itong mga to. So in other words, ang binibigay nila, puro generic. Kaya ang generic, pag hindi mo alam, nakakamatay yan. Marami raw ang may maling pananaw sa feng shui. Ang mga Pinoy, mabilis pa raw sa 4:00 kung sundin ang mga nababasa o napapanood tungkol sa feng shui. Mahilig daw kasi tayo sa instant swerte. Hindi pinaghirapan, gusto agad dumarating. Kaya ayoko nang sagutin yung tanong na, anong magandang negosyo this year? Pag sinabi kong taho, lahat kayo magtataho. Di ba? Hindi nag-iisip eh. Anong sagot ng Pilipino? Hindi ba, next year meron namang bagong negosyo. So, kaya wala tayong pinupuntahan. Too many people. Hindi rin daw biro ang magpa-feng shui. Hindi mo makukuha tong lahat na to kung bibili ka lang ng isang bagay at ilalagay mo dyan sa lugar na yan. Pwede ba bago kayo bumili? Intindihin nyo muna. Intindihin nyo mabuti. Kasi sa isang pirasong bibili nyo, parang 10 kilong bigas yan. Stop the energy. Payo ni Paloma sa mga nais makasumpong ng tunay na swerte. Huwag yung lahat ng sasabihin, pakikinggan nyo, susundin nyo. Tanungin mo kung ginawa na yung bahay mo, sinunod mo lahat ang recommendation sa'yo, kikilis ka pa rin. Naniniwala man tayo o hindi sa sinasabi ng feng shui, ang mas mahalaga ay patuloy tayong magsikap para makuha ang ating mga pinapangarap.
Hindi ba mas masarap ang tagumpay kung ito'y pinaghirapan at di umaasa sa shortcut lang? Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming programa. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno.